very clear yung sinabi kay na ni General Danao na yung sinabi ni President Duterte ay he take it as a joke. We know how President Duterte tells stories. Kapag yung sinabi niya na, yan, si Bato de la Rosa is a death squad yan. Ako, 100% joke talaga yung sinabi niya. And in fact, binawi naman niya afterwards. Sinabi niya na hindi kasama ang police sa death squad. So, yun lang po. I just want to set the record straight, Mr. President. Now, Senator Bato, before you continue, to complete yung story mo about this kidnapping na ganon, can you give us the date ng insidente? Baka may marami nakikinig, gusto i-research yung pangyayaring yun. Anong mga panahon yun? Para, just to complete the story. Tanungin ko lang, magtanong, mag-research na masyado maalala. Di ko makuha yung date. Sige, Sige go ahead, sir. Go ahead, sir. Go ahead to your next point. Okay. I just would like to ask the former President, Sir, noong ikaw ay presidente, lahat ng tao sa Pilipinas kinukonsider kang hero dahil sa ginawa mong war on drugs. Lahat ng politician we're singing praises. Hallelujah! Thank you, Mr. President. Meron pa nga mga congressman nagsabi, Mr. President, sana ma-extend ang term ni Pangulong Duterte dahil sa ganda na nangyari sa ating war on drugs. 1.6 million ang nag-surrender in the first 6 months. The crime volume was reduced to 49% during the first 6 months. At ang nahuli, there were around 300,000 na nakakulong sa mga kulungan all over the Philippines. Kaya nagka-problema tayo kung paano natin i-deal yung overcrowding ng ating mga kulungan. Ito, buhay ito ha. Ito mga nakakulong, buhay yan. Dahil hindi nanlaban, hindi lumaban, kaya buhay sila. Around 30,000 nakakulong sa lahat ng mga estasyon. Alam ng Pilipinas yan, Senator. Yes, sir. Sa TV yun eh. Nag-surrender lahat by the thousands. Nakita naman ng buong Pilipinas yan. Kaya Ganun karami ang tama ng ating bayan. Tapos kung pagkaganong ka lang, do not do that because that is not good. Do not commit. Kung ganun ang ugali mo, huwag ka nang mag-mayor, huwag ka nang ma-presidente, gago ka. Hindi mo alam kung anong gawin mo. thank you, Mr. President. Presidente ako gano'n, no? Sabi ko, huminto kayo. So ngayon, Mr. President, Kasi dito sa kultura natin, alam mo, the Philippines remain feudal until now. Kaya ang mga tao dito, pag may isang corrupt na mayor, lahat ng mga tauhan niya, yan, mga gambling, yung mga collection dyan, yung mga waiting, nandiyan sa gagong yan. Pag corrupt ang mayor, sira talaga. Kaya pag hindi, sa panahon ko, tinawag ko talaga, sabi ko, huwag sa panahon ko. Alam ko hindi mo maiwan yan eh. Kasi mukha mo po, yung mukha mo, ilagay mo yung mukha mo dyan sa pera mo, palit mo kay Rizal. Pero wag sa panahon ko, tayo. Thank you, Mr. President. Alam nila, ayan oh, puro chief of police ko yan. Alam nila yan. Ngayon, Mr. President, Mabuti. na nag-imbestiga. Hindi mabuti yan, Senator, Mr. Chairman, give us enough time so that malaman na rin ng Pilipinas na kung ano talaga ang problema ng Pilipinas. Sisirain talaga ang bayan natin, sigurado. Kawawa ang mga bata. Yan ang problema ko. Ngayon, mayor ako, sabi ko, wag na wag kasi kawawa yung mga bata.
Now, Mr. President, ngayon na ikaw ay iniimbestigahan sa war on drugs, where are they now? Yung mga nagsusuporta sa iyo noon sa war on drugs. Hindi natin narinig ngayon. Iniwan ka sa ere. Ano po yung naramdaman mo? Takot. Alam ko kasi yung tao. For the good time lang yan sila. Mga crisis kang ganito, wala ka namang kaibigan. Wala nang sumusuporta. Well, of course, nandito si kaibigan ko, nandito si Mr. Biliga, nandito si Sal. Ngayon dyan sa likod ko. Ilan lang yan. Pero, pagka, ngayon, ang Davao, ngayon, taga-Davao ka man. Taga-Davao kayo lahat. Kayo mga general, dumaan doon. O ano, good time na. Peaceful na. Walang gulo. Walang pickpocket. Pero, wala, hanggang dyan lang. Kalimutan na ng tao yan because sa bagay naman trabaho mo yan eh. Tama naman sabihin ng tao na, bakit kami may utang na loob sa iyo? Bayad ka. Trabaho mo yan. Tama yan. In theory, tama yan. Tama sila. Kayong mga pulis. Ikaw. Pati ako. Pero, yung dapat lang ng malaman na yung pagiging mayor ko, pagiging talagang presidente, dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Ayaw ko maging hero. Kasi kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Davao. And I would like to take this opportunity with the permission of the chairman that I would like to thank you, Mr. President, for your war on drugs. If there was no war on drugs, there is no Senator Bato. Maraming salamat po doon sa opportunity na binigyan mo sa akin na maging chief PNP at ako'y naging senador ngayon dahil doon sa war on drugs. Maraming salamat. At ako kung nakikinig yung PNP pati yung patuloy ninyo yan at magtrabaho kayo ng husto kasi ang droga talagang talamak. Kawawa ang Pilipino anong tawag dyan sa Tagalog, patapol-tapol, patamad-tamaran kayo niya. Trabaho kayo ng husto, alam ninyo na ang droga talamak. Kaya kayong mga presinto, yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung droga, umalis ka. Kung chief of police ka ng syudad, pag may droga at hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, putang ina, umalis ka dyan sa trabaho mo. Sorry for the... Thank you, Mr. President. I think, Mr. Chairman, medyo mahaba na yung time ng ating... Yes, alam ko. Gusto na siyang magpahinga. Thank you. If the President can still stay a little longer, okay lang, sir? For a couple more minutes? I am at your disposal, Sige po, sir. okay, sige. Ako magsabi ninyo hanggang bukas tayo dito. Okay lang. Wala akong magawa. Actually, dapat Senator Bato, nag-apologize tayo kay President for starting our hearing in the morning. Doon siya nahihirapan actually siguro. In the same manner that I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Even in front of anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako, kasi galing ako sa baba.
Salamat Class kaayo, 3 Mr. ako. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya, ng seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya extrajudicial killings. ako bastos Salamat man, kaayo, wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat ba, baka sabihin mo, magwalang hiya ako sa inyo, hindi yan. May kunting edukasyon rin ako. Decency. Yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa kriminal yan. Dahil nga, naging prosecutor ako, matagal masyado. Ako muna. Professor ako ng Professor ng... Police Academy. Thank you, Mr. President. Okay, ako mag-interrupt kay Senator Bato kasi andito naman si Aaron Aquino, General of PIDEA. Thank you, sir. Kahit retired na kayo, ikaw nag-represent sa PIDEA. Pero, can I ask you about PIDEA? Konting ano lang, ha? Kasi metrics yung pinag-usapan namin dito, eh. PIDEA is a 22-year-old organization. Mr. Chair. Ang bigay sa inyo... ha? Does that mean that I am finished already? Hindi pa, hindi. Ay, hindi. okay, thank Ano you, lang, thank you. interjection. Kayo, binigay nga sa iyo yung ang basa namin sa law, sa anti-drugs, PIDEA, dapat yan eh. Do you have, naging head kayo eh. For how long were you head of PIDEA? Taon din ba? Taon? Years din? It's 2 years and 2 years. Okay, so you're familiar with PIDEA. yes, sir. Are you in possession or are you the repository of data about drugs? So kunyari gusto natin sukatin ang success ng Duterte administration's war on drugs. Hawak ng PIDEA ang any metrics na before June 30, 2016 at tapos June 30, 2022. Meron kayong klaseng ganun data? Kung Is it sakaling matrix, Mr. Chair? Huh? Matrix? Are you asking? Hindi, metrics, data. How much drug we have? Marami sigurong ways to measure the drug problem. Number of users, number of suspected pushers, at what levels, big time, manufacturing, etc. Number of arrests, do we have all of this data with the PIDEA? Yan ang tanong ko. Yes, sir. And I think sa Dangerous Drugs Board din, sir, may data. DDB, kasi General ko yung nga pala naman sa DDB. So, ganon. Just, hindi ko na siguro kayo ipipress sa figures, but not you, General Aquino, but the current PIDEA. Are you still with the DDB? Wala na rin, sir. And the current DDB, kunang ko na lang, ang sinasabi nyo sa akin, they should be in possession of the data. That's what you're telling me. Yes, So, Mr. Chair. okay, we will require them to submit. Kasi ang katanungan, marami rin nagtatanong is, ano ba yun? How successful was it? Pero we have to use some objective metric. Hindi pwedeng, siyempre, kung subjective, puro praises o puro criticism naman. So, mag-isip kami ng metric na kung how to measure a success or failure in the war against drugs. Okay. Sir, Mr. President, sige. Senator, may I be allowed additional moments? Alam mo itong war of the... Itong PIDEA, hindi naman sabihin inutil. Pero kung yung PIDEA, ang asahan mo to fight drugs, patay ang Pilipinas. Take it from me. Galing ako sa taas presidency. Galing ako mayor, congressman. Hindi kaya ng PIDEA. Hindi nga niya alam sino yung mga diyan sa palibot dito sa Batasan, sino yung mga drugista diyan sa pulis talaga yan. Pulis. Ang sekreto niyan is mayor, pati pulis at barangay captains. Yun lang yun. Yun ang kailangan mo. Huwag na yan generals. Pulis, kapitan, pulis, barangay. Yan. Well, generals, malayo masyado yan. Anak ng puta. Sorry.
Wala yan. Hindi, you cannot solve the problem. Nandito na lang rin tayo pag-usapan natin what's the best approach to. The best approach really is dito sa baba. Barangay captain, tapos yung mga mayors, dapat nilang pukpukin talaga. Pag ang isang mayor, pag sinabi niya na walang droga dito sa syudad ko, hindi naman ako nagyayabang. Ay, pupunta naman kayo ng Davao kung gusto ninyo. Meron kayo. Pero pag sinabi ko, dito sa Davao, walang droga, wala talagang droga. Mr. Ilang police chief dyan. Ayan, si Gamboa, Danau, pati ito, dumaan si Koy. Pag sinabi ko sa kanila, walang droga, kayo ang... Sabi ko, ipapakaw ko talaga sila sa cross. Nagpagawa ako ng cross dyan sa... Nilagay ko sa barak sa likod. Ipapako ko yung police director dyan na pagka may... Trabaho ninyo yan eh. Yes, thank you, Mr. Chair. Yes, Senator Bato, you have the floor again. Sige. One interjection Pwede bang lang, if I may, papahingahin Mr. mo Chair. natin si President Duterte and I will proceed to Bato. Colonel Lector Grijaldo. With your permission, pero kung ayaw mo, okay lang. Ano yun, yung- Senator Risa wants to interject. Okay lang, with your permission. Pwedeng hindi. Para kanino, For the for record, the record. only. Okay. With the permission, Sir Bato, go ahead. Dagan salamat, Mr. Chair ug Senator De La Rosa. For the record lang, in fairness sa PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency is the lead anti-drug law enforcement agency responsible for preventing, investigating, and combating any dangerous drugs, controlled precursors, and essential chemicals within the Philippines. So, tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga Hindi ba institusyon. paninira, ma'am? Because we need- Sinasabi ko, para sabihin kulang. pero may nasabi Hindi rin nila kasalanan. may Ang nasabi sidiya rin talaga hindi kulang detail. ng tao, Pero- kulang ng organization. Pero I Yes, heard yes. the term, Mr. Chair, You have halos to have, inutil. Mr. President, tao, pati pondo ng pera. There are ways na i-strengthen ang PIDEA na hindi natin Hindi sinasabing mo dala sa halos istorya yan dito. inutil. Actually, okay. No. Excuse me, Mr. Chair. Sige. Miyembro po ako ng committee ito, ng subcommittee at ng Senado. So, I am just making an interjection Yes, in fairness sa PIDEA na isa sa mga importanteng institusyon ng law enforcement natin, particularly in suppressing the supply of drugs. For the record lang, Mr. Chair. Dagan ako- salamat, Mr. Chair o Senator De Sige, La what's Rosa. the opinion of the Ako President? naging- Yes, Mayor, congressman, naging presidente, ang sinasabi ko dito, wala akong tinatamaan. I'm just expressing, I said, my experience. Na kung ano talaga ang kulay ng droga dito sa Pilipinas. Baski dito sa Batas. Putang. Baski dyan sa Ligos. Malakas ang droga dito sa Batasan. Kaya kung kailangan mo talaga na, kailangan mo ng pulis, kailangan ng Pilipino, you elect a mayor na magsabi one of his, baski one of the, sa program niya, sa agenda niya, drugs, maghingi siya ng chief of police na who's dedicated at saka yung may character talaga. Pero kung chief of police na gusto lang ng promotion, mag-retire na kayo. Yes, Thank Mr. you, Chair. thank you, Mr. President Bato. I will confirm no na yung aid of legislation part ng ating hearing, isa yun na lumalabas nga yung PIDEA, yung law creating the PIDEA, manpower, budget, etc. So, Palakasin ninyo, sir. Yes, sir. Kaya nga, isa yan. I will confirm it na yan ang isa sa mga initial kaagad na lumalabas na in aid of legislation na ideas. Yung PIDEA, pinasa lahat ng drug dyan, pero
kaya ba? Nakuha natin ng feedback ngayon sa Presidente. So, Kulang. Yes, sir. Yes, sir. Ayun, isa yun sa ano. Ipapalabas natin yan sa future hearings. Ano ba ang sitwasyon ng PIDEA? Si PIDEG, bakit na-revive si PIDEG? NARCOM kayo dati yata pagkaalam ko. If I remember it correctly, NARCOM, inalis natin by policy of law. Pero rini-revive, it's now PIDEG under PNP. Sige. I'll now recognize Senator Bato for his continue Thank you, his Mr. interpellation. Thank you, Mr. Chairman. Alam mo, kung ang problema ng droga ay napakababa na level lang, siguro kaya ng PDEA kontrolin. But before we came into office, President Duterte at ako naging chief PNP, sobrang talamak ang droga. Everywhere, anywhere, buong Pilipinas, kalat ang droga. Kaya, what can PDEA do? They are only 2,000 plus. Ang PNP, 200,000 plus ang PNP. Kaya kinakailangang immobilize ni Pangulong Duterte yung PNP because ang PNP everywhere in the Philippines up to the barangay level may police doon. Kaya ginamit ang PNP para mag-wage ng war on drugs. Hindi kaya na PDEA. Hindi sa sinisiraan ni Pangulong Duterte ang Hindi kaya. PDEA. Talagang hindi kaya. Di kaya. 2,000 plus lang yung PDEA. Tapos yung PNP, 200,000 plus. So you better use the 200,000 plus at alam na alam pa ng mga pulis kasi yung iba nila mismo ay sila pa involved sa droga. Alam na alam nila yung drug personality doon sa area nila. So, yun po ang the rationale behind, Mr. President. So, Ganito kasi, Yes, sir. pinatawag ninyo ako dito. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Makinig kayo kasi ako galing talaga sa baba. At itong lahat na ito dumaan sa akin. Koy, lahat yan. Gambuha. Bato. Makinig kayo kasi makinabang ang bayan natin. Hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ako nagyayabang, galit talaga ako sa droga. Kasi sinisira nila ang bayan ko. Ang mahirap dyan, ang mga anak. Yun ang sinasabi ko, lalo na yung mga nanay na nagtrabaho doon sa Middle East, na nirape, inaabuso ng putang ina nila. Tapos magpadala ng pera dito para sa pag-aral ng mga bata. Pag-uwi nila after, yun doon sa City Hall, umiyak dyan sa harap ko, nagligid-ligid, ano bang tigid-ligid sa Tagalog? Gulong-gulong dyan sa harap. Kasi yung pinapadala ng pera pala na, yung dalawang anak niya, babae, puro doon sa droga na punta yung... Kaya kung makita mo, ewan ko, hindi kasi kayo sa babae. Kung ikaw ang mayor, makikita mong ganon ang sakripisyo ng tao, dugo, pati pawis. Tapos ganon lang ang mangyari sa kanya. Ako ang nakikinig sa istorya dito. Ako yung mayor. Ako ang nagsasabi, I will protect the city. Ano? Putang, pakahipokrito ko naman. Wag na lang ako mag-mayor kung wala akong gawin. Kaya ang daw sinabi ko, stop or patayin kita. Magdiretsahan na lang ako. Total, akin lang naman to. Allow me because yun ba talaga ang totoo. Ang ganap ko, huminto kayo, papatayin ko kayo. Mga putang ina ninyo. Yan ang totoo. Bitawan na natin. Total, Congress or wherever. We know the sanctity of the institution of Congress. But there is always a time to let go of your... At alam yan, puro alam ng pulis yan. Yan lahat na nakaupo dyan, yan, dumaan ng Davao yan, alam nila ang sentimento. Thank you, Mr. President. Sabi niyo na po. Can we excuse the
President, kung No, magpapahinga ma'am. siya? We suspend for a few minutes.